Umaga po sa ating lahat, sa atin ang biyaya ng Panginoong Diyos. Sabi nyo, itong mga nakaraang araw ay sari-sari na po ang naranasan ng daigdig na ito. Ano po? Sabi nga ng Panginoon, sa uling araw, digmaan. Ako, nandun lang na. Kawawa na po yung mga nasa Middle East. Talaga nakuubos na yung mga bahay nila. Ang sinisisi ay ang gera. Noong nakaraan naman, nagkaroon ng lindol. No? Lumindol po sa Russia. Grabe. 8, ano yun? Pambihirang lindol yun. 8.8. Hindi ko naranasan ng Pilipinas. 8.1 lang yata tayo. Tapos, ang pinakamasaklap doon, nag-tsunami pa. Talaga, pag nakita natin. Tapos, dito naman sa atin, araw-araw na lang, may namamatay po sa disgrasya, nagbabangga, natidisgrasya, sabi ko lang po. Pero sabi nga ng Panginoong Diyos, huwag tayong mangamba. Huwag pa rin tayong mangamba. Dahil yan pang daw po ay masimula pa lang. Ay nako, kung yan ay simula lang, paano pa yung gitna at yung katapusan? Nakakatakot po yung mga kapatid. Kaya nga tayo, akin lang may papayo sa atin, magpatuloy lang po tayo, no? Ano man ang dinaranas ang daigdig na ito, natutulang wala tayong pakailan. Kasi alam ng Diyos kung kailan niya ililigtas ang lahat na nagmamahal sa Kanya at lahat ng Kanyang mga anak. At ito nga ang ating pananalig na pagdating ng panahon yun, mga kapatid, hawak lang tayo, nariyan po ang pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, wala po kayong dalangin sa inyo, kundi patuloy po kayong gabayan at ingatan bawat sa atin ng ating Panginoong Diyos. Saglit tayo manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa pagkakataong muli kami magkasama, makapagniig, kasama ka, pamagitan mo, Panginoon, muli, padaluin mo Espiritu ng iyong mga salita, better understanding, Lord, upang lalo po kaming umawak at manalig sa kapangyarihan ng iyong mga salita. Sa araw na ito, Panginoon, taglay namin po ang biyaya mo, alam po yun, ang buhay na pinagtulong ninyo sa amin, kaya mong gamitin namin ito upang mag-aral ng iyong mga salita. Pamagitan po po, Lord, kami mula mga pong gabay at sa langit ko tagapagturo ng iyong mga ipahayag sa araw na ito. Natin po kami sa aklat ng Romans, tumiling po kami ng iyong gabay, knowledge and wisdom in Jesus' name. Amen. And amen. Nung nakaraan, ang iniwan nating salita, marami pong tinawag, pero kaunti po yung ganda pakinggan, ano? Maraming pinili, pero kaunti yung tira-tira. Bakit po mahilig tayo sa tira-tira, mga kapatid? Pero talagang gano'n, no? Ako talaga, mga kapatid, hindi ko makakalimutan yung sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 24. Sa aking pagbabalik, katulad ng panahon ni Noah. At katulad ng panahon ni sino? Ni Lot. Eh, nung panahon ni Noah, ilan ang natira? Malo. Naalala ko ito si Blue. Buhay si Blue, kasama pang maliligtas. Kasi mga hayop pang naligtas eh. Dapat yung mga tao, mas malala naman ng panahon ni Lot. Ilan lang natira? 4 sila. Nabawasan pa rin, 3 na lang. Kaya sa pag iniisip-isip ko, magbibilang tayo. Kung dito na natin bilang, parang napakahirap natin isipin. Diba? Libawa, 5 kayo, sino sa 3? Tiyak, may marireject na 2. Masasama loob na pag sinabi, hindi ka kasama. At wala nga nakakaalam po ano nga mangyayari. Amen. Palitan na nga muna natin yun. Dito muna ito. Nakakatakot kasi yung sinabi. Pero wala tayong magagawa. Itong sinabi dito. Sabi no sa 8:24, ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Yun ang magandang encouragement. No? Ligtas na po tayo at inaasahan na lamang natin ang kaganapan. Tapos sa verse 26, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating mga kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya ang Espiritu ang lumuluhog sa paraan, para sa atin sa paraan hindi magagawa ng pananalita. Verse 27, at naunawaan ng Diyos na nakakasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nyo, itong pinakamaganda kong pakinggan, mga ang problema nga kasi sa atin, siyempre galing tayo sa buhay makasalanan,
Minsan, hindi natin na naisip, paano tayo makakabawi sa Panginoong Diyos? Kaya ang problema, ang Diyos naman, hindi naman nag-aantay na. Bakit? Ano po bang maibabawi natin sa Panginoong Diyos? Ano pwede natin gawin? Wala. Kundi, baguhin lamang to repent, baguhin mo yung isip mo at iayos mo. Dati kasi wala kang Diyos, dapat may meron ka ng Diyos. Kaya naman minsan, siyempre, ang knowledge naman hindi sa atin pare-pareho. Diba? Minsan hindi natin alam. Yung nga sinasabi dito, hindi natin alam kung ano sabihin sa Panginoon. Minsan hindi mo alam kung anong hihilingin mo sa Kanya. Eh, mahirap nga po yun. Amen? So, ang sabi dito, ang pinakamaganda dito, huwag kayong mag-alala. Yung Espiritu ng Diyos na naibigay sa inyo, siya na ang bahala. Siya na mag-i-intercede. Ang tawag po kasi sa Holy Spirit, intercessor po natin yan. Yung mga bagay na hindi natin masabi sa Panginoong Diyos, di ba? Minsan may ganyan tayo mga prayer, may ganyan tayo na, puro ko na lang isip, hindi mo masabi. Huwag kang mag-alala. Alam ng Espiritu kung iniisip mo. Ang Espiritu sa Espiritu, siya na magpaparating ito sa Panginoong Diyos. Yan po ang pinakamagandang biyaya ng ating Panginoon. Kaya sabi nga ng Panginoon doon sa mga alagad, hindi po siya namamatay. Pag wala na ako, darating sa inyo ang Espiritu Santo. Siya ang magpapaliwanag ng lahat ng bagay, yun yung, at yung pangalawa, magpapaalala ng lahat ng mga sinabi ko. So, we really need the Spirit. So, pag ganyan, kahit nag-iisa tayo, kayo matakot na hindi, okay, may mga pagkakataon talaga hindi mo alam masasabihin mo, hindi mo alam kung ano ikikilos mo, kung saan ka pupunta. Huwag kang mag-alala. Yung Espiritu ng Diyos palagi pong nakagabay sa atin. At hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Your sister is not sharing in the measure. Talaga. Okay. Verse 31. Dito tayo tumigil. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Ito encouragement dito ni Paul. Kung ang Diyos ay panig sa atin, hindi ako kaganda. Sino ang lalaban? Sino ang laban sa atin? Napakaganda. Kung kakampi mo raw ang Diyos, sino pang lalaban sa iyo? Tuloy natin. Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang alin? Ang lahat ng sa totoo lang po mga kapatid, ang tunay na anak ng Diyos, kanta ba tayo dyan? Hindi tayo nagkulang. Hindi maganda tayo. Ikaw na lang din. Kahit kailan, di ka nagkulang. Yung salitang nun ay kinuha, kanguyan dito mga kapatid. Kasi nga naman, tama naman eh. Noon mga kapatid, nung Old Testament, sa panahon pa ni Moses mga kapatid, ang tangi nilang inaantay, yung isang bagay na ipagkakaloob sila ng Panginoong Diyos na hindi na sila mangangailangan o magkukulang. Kitang-kita niyo yan mga kapatid. Nung nagkaroon ng tagutom, sino ang nagligtas sa kanila? Diba si ang Panginoong Diyos din? O wala nang pagkain dyan, sa Egypt meron. Punta kayo doon, kakain kayo, buhay sila. Amen? Nung tumawid sila sa Red Sea, alala ninyo, pumunta sila sa wilderness, may pagkain ba ron? Wala pa kung Jollibee nung araw na yun. Wala. Hindi ka makaka-order doon. Kaya nga, ang unang reklamo nila, na-misinterpret na naman nila. Dinala raw ba sila sa wilderness para mamatay sa gutom? Sana hindi na lang daw sila lumabas sa Egypt dahil sa Egypt maraming pagkain. Tama po yun, sa Egypt maraming pagkain. Ama, dinala sila ng Diyos, hindi sila, bakit sila inalis doon? Nung inalis sila, akala nila mamamatay sila sa gutom. Anong ginawa ng Panginoong Diyos? Mga kapatid, 40 years. Hindi siya nga, ang Diyos ang nagsupply ng kakanin nila. Mana yung tinapay, at ang Diyos ang nagsupply sa kanila ng tubig na kanila iinumin. 40 years.
Sige, mag-isip nga kayo dito sa digdig na ito na tatagal ang supply ng 40 years. Yung nga lang pa nagbigay ng ayuda, nagkakagulo na yan. Diba? Ayuda na, pila tayo. Bakit ayuda eh? Sabihin nga, ayuda na ba kayo? Tumagal ba ng 40 minutes? 3 araw lang. Kasi na. Yung pagkakuha eh, wala na eh, no? Minsan magtataka ka rin bakit talagang kailangan magtrabaho ng isang kasi kahit anong trabaho natin. Nauubusan. Ang trending pa naman ngayon, ano? Halos lahat po ng nagtatrabaho ngayon. Ang trending po, di naman po, napakarami pong utang. Habang nagtatrabaho ka, dumadami yung utang mo. Alam na lang yung sister ko sa apartment. Nagpapaupa, dami nilang utang. Sa mapapalitan, may utang pa pala doon, may utang parang gano'n, may utang. Sabi ko, ba't nagkaganon? Hindi naman yung mayaman. Talagang ang pangangailangan ay gano'n. Dito mga kapatid, no? Nakakaingit nga sila. 40 years ang ayuda. Doon, hindi ka naman tatrabaho. Kakain ka na lang, iinom ka na lang. Pastor Oripin, papagod ka na ba sa trabaho? Nakakapagod, ano? Ito, tayo. Pagod eh, no? Kahit ito principal. Kung naging principal ito, lalaki problema. Ito naman ang manager. Grabe ka ba? May principal, may manager. Pero kahit na eh. Mahirap, ano? Pero sabi nga rito, kaya ito po ay isang salita ng pananampalataya. Ang sabi, kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya kayang ipagkaloob sa atin ang lahat ng bagay? Ito sinabi ng Panginoon, ulitin ko, huwag ninyong isipin ko, ang ninyong kakanin, inyong iinumin, ang inyong dalantin, yan ang iniisip ng mga walang pananalig sa Panginoon. Mga kapatid, hindi ako pastor, alam naman, walang trabaho ang pastor. For 36 years, kinuwenta ko, 36 years na pala ako rito. Talaga naman, lahat ng kinakain namin, iniinom namin lahat, provided talaga yun. Kaya kahapon dumating yung OSCA, yung sa Office of the Senior Citizen. Pinapipirma na naman ako. Sabi nung pag nilagay daw sweldo, sabihin mo below 10,000. Ano below 10,000? Wala nga trabaho. Bakit kung susweldo? Bayaan mo siya, check mo ganun. Trabaho na. O ba, nasa mag-isip. Kasi pag 10,000 daw ang sweldo mo, hindi ka rin bibigyan ng senior citizen. Sabi ko na, nasanay na ako na wala na yan. At yan ay nananasa ko na ang Diyos talaga ang nagkakaloob ng lahat ng bagay. Pero mahirap pong isipin yan. Ano po, hindi basta-basta tinatanggap ng maraming bagay. Ng maraming tao. Verse 33, sino ang maghaharap ng sakdal? Ito eh. Sino ang maghaharap, ito mga kapatid sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga inilang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling at ngayon namatay para sa atin. Sino ang makapag-iwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Paghihirap ba, kapagatian, pag-uusig, gutom, kahubaran, ang panganib o ang taba? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa inyo'y nanganganib kaming mamatay. Sa buong maghapon, ibinibilang kami ng mga tupang patayin. Mahirap itintin ito. Makinig kayong mabuti mo. Noong Biyernes, may narap ka. Balitaktakan sila. Anong problema? Kaya ako nakaganon lang. Hindi mo naman nagsasalita. Dahil may nagsasalita doon sa harap. Kumanat yung isa. Baka kami sasabihin si Pastor. Sinabi pa pang ako'y Pastor. Yan si Pastor ako sasabihin. Hindi, nagsalita na ako. Alam mo ninyo, yung problema ninyo, masyado pong personal. Sisiraan daw bumanat pa. Alam niyo po, Pastor, kami po ako po ganito.
ako po'y ganito, miyembro ko ng ganito. Mabuti po naman at kayo pala ay may pananampalataya. Bumanat yung kalaban. Ako rin naman po'y kapatiran nila eh. Napagano na lang ako. Tingnan mo nga naman. Ay sabi ko, dapat po nag-uusap na lang kayo at ang kasundo, hindi na po yung ganito. Ano sinasabi ko eh. Bakit sinabi ito ni Paul na pwede ba magsakdal sa inyo? Kailan ka lang pwedeng ihabla o ipagsakdal? Kapag may ginawa kang paglabag. Tandaan po ninyo. Kung wala kang ginagawang paglabag, kahit ano ay hindi pwedeng ipataw sa iyo. Amen ba mga kapatid? Dito makikita niyo ang idea ng perfection ng isang Kristiyano na mahirap gawin. Ibig sabihin dito, hindi ka magkakamali, hindi ka lalabag sa batas, hindi ka mapupulaan. Napakahirap po niyan. Nakakagulat kasi sa kasalukuyang panahon na marami nagsasabi sila yung mga Kristiyano, pero grabe naman ang mga pinagagagawa. Amen. Sabi rito, sino magsasaktan sa inyo? Si Kristo ba? Ito, ulitin ko mga kapatid. Ang trabaho ng Panginoon sa Kristo ay hindi po judge. Maging judge. Ano? Ang trabaho po niya ay, anong sinabi natin? Mediator po. Maraming hindi ang trabaho ng mediator ay pagkasunduin lang muna kayo. Ang trabaho ng judge, hatulan ka pag hindi nagkasundo. Ako kasi dati, hindi ko rin naman alam ito. Nung napunta ako rito sa mga ganyan-ganyan, ganun pala trabaho. No? Kasi ang dapat, katulad ng nangyari nung ulitin ko, nung unang panahon, walang mediation. Alala nyo, in Genesis chapter 6, bakit walang mediation? Sabi doon, sapagkat nung panahong yun, wala nang kahit isang gumagawa ng mabuti. Sabi doon sa Genesis chapter 6. Lahat ay gumagawa na ng masama. So, nung gagawin doon? Hatulan agad. Kaya sila hinatulan mga kapatid sa pamamagitan ng baha nung panahon ni Noe. Ang pangalang Noe o Noach, kasi N-O-A-C-H, yun ang original na ang ibig sabihin nun ay rest, pahinga na. Yun po ang meaning talaga nun. So pag nagbigay ng ganung pangalan, ibig sabihin, yung mga gumagawa na mabuti, nung time na yun, walo lang po sila. Sabi nga ang sabi doon sa TikTok, pagod na pagod na pagod. Pagod, bigla nagsayaw, pagod na pagod. Sabi, okay din yun. Pagod na pagod. May sabi nyo, pagod na pagod na pagod. Yung pagod na, bibigyan sila ng rest. Ang tawag po doon ay judgment talaga mga kapatid. Kasi lahat sila ay matay. They were separated from God, natapos ang kanilang buhay. Anong sabi doon mga kapatid? Sabi ng Panginoong Noah, hindi ko na muling i-judge o gugunawin ang daigdig nito sa pamamagitan ng na tubig. Hindi na raw yung mahuli. Amen? So, kahit anong bagyo, pumasok man ng tubig sa loob ng bahay ninyo. Walang judgment, puro, wala na yun. Yung iba, takot sa bahay. Sabi ko, sige, bumaha ka pa para ma-remind lang yung tao na nangyari na una. Hindi na raw. Yung pala, yung time na yun mga kapatid, papasok sa mediation yung tao. At yun ang inaantay ng bawat isa sa kanila, yung tawag na Misaya o Mashiach, yung inaantay nila. Ang trabaho kasi ng Misaya is to mediate. Ano yung mediate? Pagkasunduin na ang tao at ang Panginoong Diyos para mawala yung judgment. Yun ang inaantay nila ng inaantay sa loob ng halos 2,000 taong inaantay nila yun. Basta may darating na Misaya o Kristo sa Griego po yung Kristo na po. Salitang Griego. Pag dumating ang Kristo, okay na kasi makakasundo na ng tao yung Diyos. Kailan ba hindi nagkasundo ang Diyos at ang tao? Doon sa binasa ni Pastor Rodin. Ay, wala pa. No? Sa chapter 3 pa. Nung sumuway sila, lumabag si Adan sa batas na sinasabi ng Diyos na huwag mong kakanin niya. Huwag mong kakanin. So,
Bakit wag mong kanin yan? Hindi mo kailangan yung pagkain na yan. That's very, very basic. Hindi mo kailangan yan. Hindi mo pakailangan yan. Amen? Eh, ang tao naman sa panahon ngayon, ganun pa. Hindi naman niya kailangan. Kuha na kuha. Dami tuloy parcel sa Shopee. Sa Lazada. Hindi naman niya kailangan. Yun yung nangyari, di ba? Sayang lang. Joke lang yung mga kapatid. Eto na ngayon. Nung dumating na ang Panginoon Kristo, hindi po ba? Ang nangyari, napagkaroon ng reconciliation yung tao. Alam niyo mga kapatid, sa batas pala may tatlong bagay. Mediation, may papagitna, reconciliation, pagkakasundin kayo, at kung sakaling may arbitration, magpapataw ng kasunduan. Ganun pala ina-apply sa atin. Una, sa mediation, marirecognize na kasalanan ka. Amen? So, kailangan mo nang reconcile, makipagsa sa Panginoon sa Kristo. Imbis na ikaw ang parurusahan, sino ang parurusahan? Ang Panginoon sa Kristo. Kaya po siya ang namatay sa krus. Yun po ang dahilan ba't siya namatay. Imimediate ka niya. Kitang-kita niya, ulitin ko doon sa magnanakaw. Napakaganda na nangyari sa kanya. Nakipag-mediate siya. Lord, sabi niya, di ba nakapako? Pwede po ba? Siya naman na nagtanong ipagsama ninyo ako sa... Sumagot ang Panginoon sa Kristo. Sumagot. Dissolve siya. Ay, yung isa ay hindi na kung ano sinasabi. Sana yung isang magnanakaw, yun na lang sinabi niya. Hindi dalawa pa sana sila naligtas. Yun ang ibig sabihin. Amen. Sa arbitration, may kasulatan na nakipagsundo na. Wala na sila magagawa. Ito ngayon ang sinasabi ni Paul. Nakakaintindi si Paul. Tapos na tayo sa mediation. Tapos na tayo sa reconciliation. Nasa Panginoon. Tapos sa arbitration, nagkasundo na. May papeles na tayo. Ano ang patunay mo na ikaw ay nakapagkasundo na sa Panginoon? Maliwanag kasi nasabi ng Biblia, ang sino mo nakipag-isa kay Kristo, tatanggapin niya ang Espiritu. Kaya pag nandun sa Espiritu, ay tapos na. Paano mo nalaman na ikaw ay may Espiritu? Sabi ng UPC, speaking in tongues, yun ay mga sign lang, pero hindi ibig sabihin ganun, kasi nawawala din. Paano mo nalaman na ikaw ay may Espiritu? Tumas ako ng kamay, Pastor. Bumubuka ang baha sa amin. Ano kasi Moses? Paano mo nalaman na ikaw ay may Espiritu? Nepes, yata yun sa original. Paano mo nalaman? Kasi sumasayaw-sayaw na ako sa Espiritu. Paano nalaman? Spirit means literally life, no? Buhay yan. So, malalaman mo naman kung ang buhay mo, una, physically, sa Panginoon. No? Ang ginagawa mo, ang sinasabi mo, ang iniisip mo sa Panginoon. Pangalawa, ang isip mo. Sabi nga nun, ang lahat ng isip dito, hindi natin maintindihan. But we have the mind of Christ. Basta ang isip mo, nandito na sa Panginoong Diyos, yan, isang sign din yan. Amen. Ang kilos, ang isip, ang pananalita, yun ay mga sign o mga palatandaan na nasa iyo ang Espiritu. At higit sa lahat, mga kapatid, ang sino mong may Espiritu ng Panginoong Diyos, wala na talagang kinatatakutan. Yan ang sinabi naman dito. Kung ang Diyos ay panig sa inyo, sino nalaban pa sa inyo? Ay kung saan makmakanduwag, paano mo sabihin may Espiritu ka? Ay wala. Hindi po pwede yun, mga kapatid. Pag ang tao ay may Espiritu, hindi mo pwedeng lukuhin yan, hindi mo pwedeng talunin yan. Walang pwedeng tumalo sa Espiritu ng Panginoong Diyos. Verse 36, ayon sa nasusulat, alang-alang sa inyo, nanganganib kaming mamatay ng buong hapon. Ibinibilang kami ng mga tupang papatayin. Verse 37, hindi. Ang lahat ng ito'y, kayo magsa, ano daw? Ano salita? Ano salita dyan? 37.
Sister Rika dyan sa More inyo. than comfortable. We are more than conqueror. Sa'yo, Sister Mystic. Lalong higit pang magtatagumpay. Higit pa sa mananagumpay. Sa'yo, Imprin. Hindi pa. Ha? Lalo ko pa. Hindi pa nakikita. Kaya. Dito, ang ganda ng pagkatagalog eh. Kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan ng nagmamahal. Sabi, sapagkat, ito, inisa-isa na. Sapagkat natitiyak natin, hindi po ako nagsasabi ito, ang alin? Kamatayan. Lalo. Ang buhay. Lalo. Ang anghel. Lalo. Wala silang magagawa. Ang mga pamunuan. Ang mga bagay sa kasalukuyan. Wala rin yan. Ang mga bagay na darating. Wala rin yan. Ang kapangyarihan. Wala yan. Ang kataasan. Wala yan. Kalalimon o alinmang nilalang ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Tumingin nga kayo sa akin mga kapatid. Honestly. Kapag kayo nagsasalita sa harap ng tao, ano ang nagigits nila sa inyo? Yung salita. May authority ba kayo? Natitigilan ba sila? Nararamdaman ba nila ang kapangyarihan? Kung meeting siya dyan, natatamimi ba sila? Pag ganyan na nakita nyo, makikita nyo ang power ng Panginoong Diyos. Hindi kayo yung power ng Panginoong Diyos. Pag nagkuman ka ba doon sa Bicol ng Baon, mga kapatid, tayo kasi nakapagod. Kung maingay, sasabihin siya, Propeta Philip. Giginig po ba sila? Diba? Lalo yung nanggagalaiti. Bakit sila nagkakandagalaiti? Kasi nalalaman nila na mayroong puwersang sumasalungas sa mali nilang mga iniisip. Makukunan niya. O nga, pag sinabi ko, mga kapatid, tayo po'y mananalangin na. Tayo yung mananalangin. Minsan ako nag-touch up. Nagkumid na sa akin, Pastor, bakit pa kayo nananalangin eh? Parang iba. Parang iba. Wala akong sinasabi. Sabi ko lang naman, gabayan mo ninyo kami ganito, ganun. Wala akong sinasabi. Na yung artihan ko pa iba na wala po. Kasi po sinabi ko, tayo manalangin. Makikita mo yung command. Bago po tayo mag-away dito sa loob ng conference room, tayo muna yung manalangin, Pastor. Kasi sabi ko, tayo manalangin, sabi ng mga ganit. Ang tanda ko sa mga super natin. Sabi ko, pero isang buhay ito, sabi ko, kung totoo sila, pare-pareho kayong Katoliko, pare-pareho kayong Iglesia ng Cristo, pare-pareho kayong Pumili. Bakit nag-aaway kayo? Kung talagang isang espiritu. Pero makikita mo yung command, titigil talaga lahat eh. Ngayon mo na kayo. Tigil sila lahat. Minsan kasi dadaling kayo ng Panginoong Diyos sa mga lugar at pagkakataong hindi nyo gusto. Pero may pakikita lang siya sa inyo. Makikita nyo. Ako talaga ilang beses ko na pa, mas makapangyarihan pa rin ang Diyos natin na pinagbilit natin sa totoo ng ito. Ang pinakating pinapakasalamat. Kung saan kayo ginagamit kayo ng Panginoon, pagbutihin ninyo, kailangan kayo nila. Kailangan kayo. Hindi na kailangan ng recognition o anong award. Basta gawin lang ninyo yan, makikita ninyo na pag kumiliw sa Panginoong Diyos talaga, walang pwedeng kumontra, walang pwedeng umangat. Natatakot sila mga kapatid. Kaya minsan pag ako nagsasalita, hindi kasi ako makakapasok. Pero pag sinabi ko na, sandali po makinig po muna tayo. Ganun muna. Ganun. Nakikita mo yung automatic authority. Lalo at may principal tayo. May manager. Manager. Yun na, mami mo, manager nga. Nag-manager, nagsalita. Ito, entrepreneur ito eh. Pag sinabi, pag sinasabi na,
Pagmasdan ninyo, nakikinig ba sila o hindi? Pag sa isang bitaw na salita ninyo at nakuha ninyo, ibig sabihin, kapangyarihan na po yan ng Panginoon Diyos. Kaya lahat daw ng pasalamat, papuri, pagbabalik. Yun lang huwag natin kalimutan, balik natin sa